Before we start, we would like to congratulate those who passed the board examination yesterday when they took the February 4, 5, and 6 board examination. So they made history again by having the highest passing rate sa board examination all throughout the history of the Philippines, particularly sa ating board examination. So congratulations for passing the board examination. And for those who did not, so marami naman pagkakataon. Always remember there will always be another time to take the board examination. And they always have alternative kagaya ng NAPOLCOM examination para makapasok kayo kung if you're really wanting to become a member of the Tri-Bureau or PNP, di ba? May mga other alternatives naman tayo. But don't give up, particularly with regard to your dream. Okay, so becoming a licensed professional. So alam ko may iba dito pumasa. Okay, pumasa, nag-take ng board examination, and we are all proud of you that your Chiapas family are very proud of you for taking the board examination. Oo nga, inabit yung history last time eh. Actually we thought na hindi na siya mabibit. Kasi syempre, sobrang dami na din naman ng passers natin. Yun nga lang, 30,000 passers and ilan lang naman ang quota. So ang dami na naman mag-a-apply. So paunahan na naman makapasok sa service. So pagalingan. Lagi naman pagalingan yan. So at least meron na kayong alas, meron na kayong lisensya sa pag-apply. And baka yung iba sa inyo makapasok kasi I believe and I think parang ongoing na ata o mag-start na ulit ang recruitment with regard to the PNP. So tonight, we will be discussing your 1987 Philippine Constitution, particularly those relevant matters lang. Okay? Kasi hindi po natin pwedeng pag-usapan lahat ng topics sa ating 1987 Constitution, particularly ito po kasi ay sobrang haba. Aside from that, hindi naman po lahat i-cover ng ating NAPOLCOM examination. So doon lang tayo lagi sa basic. And based on the history naman po, mga previous takers natin, hindi naman po sobrang lalim na mga itinatanong with regard to your 1987 Constitution. So mga basic topics, mga basic concept, basic premise, actually kapag ang NAPOLCOM, i-compare nyo po sa ating board exam, the NAPOLCOM examination is very technical. The NAPOLCOM examination is very more on you have to memorize. Okay? So dito, unlike ng board exam na kailangan mo mag-memorize, kailangan mong i-apply, pagdating sa ating NAPOLCOM examination, particularly you have to, dito sa 1987, I'm not saying for other subject nyo sa NAPOLCOM. Okay? Dito, minsan, ang tinatanong po ng ating examiner, mga fill in the blanks. For example, may mga missing terms sa inyong preamble. So, ibig sabihin, you have to memorize the preamble. Okay? So, may mga history, may mga questions before na hinahanap mga fill in the blank term sa inyong preamble. Same with your national territory. Di ba? So, those are some samples of the question na tinatanong lang naman sa ating 1987 Constitution. Okay? Sir, may mga particular bang tayong topic na nakalagay sa ating NAPOLCOM exam? Wala po. Ang nakalagay lang sa inyong TOS, particularly 1987. So hindi naman po pwedeng pag-usapan natin from very beginning hanggang matapos ang ating 1987 kasi sobrang dami nan. And it's very impossible na ma-memorize po natin yung topic from the very beginning, particularly hanggang matapos ang ating article sa ating 1987 Constitution. Okay? Kaya ang tinatanong lang dyan, yung mga basic qualification. Okay? For example, ano yung mga qualification to become a senator? Anong edad to become a senator? Okay? Bakit naging senador halimbawa si ganito, si ganyan? Kailangan ba for example, master graduate, doctorate degree holder? Okay? So yun lang naman. Inaano pa lang natin, I'm just trying to explain kung ano yung mga topic na pwede po nating pag-usapan with regard to your 1987 Constitution. Okay? And by the way, ang pinakamahabang topic natin dito would be your Article 3. So if you will be taking the board examination this August, or you took the board exam, okay, you took the board examination, medyo alam nyo na po yung konsepto ng Article 3 of the 1987. Okay, 1987 Constitution. Okay? So, let's start. So, at least ano yung mga nag-take ng board examination last time. So, at least marami po tayo na itulong sa research man, sa CLJ man, o sa ating area, sa other areas man ng ating board exam. Okay? So, kung hindi nyo pa nag-tackle, TOS 4 board exam, hindi pa po nababago, wala pa. But do not be complacent. Kasi anytime pwede pong magpalit ng TOS.
Okay, anytime, pwede magpalit. Kasi last time, yung pinakang last TOS ata was parang binago ata around May. So, ang board exam August, binago around May. So, ibig sabihin, kung titingnan mo yung kanyang time frame, 2 months na lang before the board, binago pa yung ating TOS. Okay? So, ibig sabihin, anytime from today to next month, to next month, to June, pwede po bang mabago yung TOS? Yes. Okay? Lalo na may mga bago tayong officers sa ating board examination. But with regard to your NAPOLCOM, as is naman yan, wala naman po masyadong binabago dyan. Okay? So, let's start with our 1987 Philippine Constitution. Okay? Now, so ang goal natin tonight is makarating tayo ng Article 5. At least. Okay? That's the at least. That is the maximum. Kasi nga sabi ko nga, medyo mahaba po yung ating Article 2 and Article 3. Pero after that, medyo maikli na ang 4 and 5. Okay? Pero yun nga, medyo mahaba. So, at least ang goal po natin, Article 5 tayo with regard to your 1987 Philippine Constitution. Okay? For a while. Okay. Let's start with your 1987 Philippine Constitution. Okay? Now, your 1987 Philippine Constitution, anong hindi pa? Start na po tayo. Let's start with our 1987 Philippine Constitution. Now, the 1987 Philippine Constitution embodies rights and obligation. Okay? So, your 1987 Philippine Constitution embodies rights and obligations. Okay? Why? Okay? So the 1987 Constitution, nagbigay po yan ng mga karapatan ng tao. Karapatan natin bilang Filipino. Nung nagkaroon ng panibagong Constitution during the 1987, binigay po nan lahat ng karapatan na hindi pwedeng gawin sa atin ng gobyerno. For example, di ba yung ating Section 1, no person shall be deprived of liberty, life, and property, for example. Okay? Sir, ano pa? Sir, bukod sa rights, ibinigay din po dyan ng obligation. Obligation of whom? The state. Diba? So, karapatan natin, ibinigay ng 1987 Constitution. At the same time, ibinigay din po ng 1987 Constitution yung mga dapat gawin ng ating gobyerno para sa benefit of the Filipino people. Okay? So, the 1987 Constitution, hindi lang right ang ibinigay sa atin. At the same time, ano yung mga dapat gawin ng gobyerno para sa atin for our general welfare. For example, nakalagay sa 1987 Constitution, the obligation of the state to provide free education. Okay? So sabi ng 1987 Constitution, karapatan natin, karapatan ng tao natin, tayo, na magkaroon ng basic access sa education. Now, anong ginawa ng gobyerno? The government provides a what? The government provides a basic free education, particularly sa elementary. Saan pa? Sa high school. Now, sir, nabago ang curriculum during the 2018, kung hindi ako nagkakamali. Kami yung unang batch ng K-12. Okay? During the first batch of the K-12, sir, nadagdagan ng 2 taon. Grade 11 and grade 12, nadagdagan. Pero kung titingnan natin, dahil high school pa din yan, di ba? High school pa din yan. Anong ginawa ng government? They provided voucher. Di ba? Kung gusto mo mag-aral sa private school, halimbawa, if you want to study in a private school, o sige, okay? Since nakalagay sa Constitution na libre ang mag-aral, for example, so sabi ng voucher, o sige, bigyan ka namin ng 20,000, bigyan ka namin ng 16,000, for example, na pwede mong gamitin pang bawas ng tuition. So that becomes a what? Okay? That becomes now mandatory on the part of the government to provide its obligation. At tayo naman, para mabigay ang ating karapatan na ibinigay naman ng 1987 Philippine Constitution. Okay? So the 1987 Constitution, hindi lang rights ang ibinigay, pati ang obligation. Rights of the Filipino people. The rights of the Filipino people. Tayo, karapatan natin. And the obligation of the state and the obligations of the state to fulfill that rights. Okay? The obligations of the state to fulfill that rights. Okay? So, hindi lang tayo binigyan ng karapatan, kailangan ding gawin ng gobyerno ang kanilang part para ibigay sa atin ang ating mga karapatan. And to respect, particularly, our human
rights. Okay? So that is the encompasses, that is the, kumbaga summary ng konsepto ng 1987 Constitution. Okay? So later on, i-elaborate po natin ano ba yung mga rights, ano ba yung obligation, ano ba yung mga dapat nating gawin, at ano yung mga dapat gawin din ng government on their part as well. Okay? So that is with regard to your what? Embodies the rights and the obligation provided by the 1987 Philippine Constitution. Okay? Now, sir, kailan po ba nagkaroon? When does the 1987 Philippine Constitution took effect? When does it took effect? Kailan daw nagsimula yan? Okay? So it started when? Okay? So the 1987 Philippine Constitution took effect on February 2, 1987. Okay? So it took effect during what? The February 2, 1987. Right after what? Right after the martial law. Kumbaga, parang 1986, bumaba na sa pesto noon ang former president na si Marcos. Then, 1 year. 1 year po tayong wala tayong total constitution. Kumbaga, may gap between the martial law and the 1987 Constitution. So, ibig sabihin, during that particular year, 1986, sir, yan po ba yung panahon na gumagawa ang gobyerno natin, gumagawa ang tao, ang mga Filipino, ng tinatawag po nating Constitution? Yes. Kaya during the time, or before the time, before the effectivity, or effectivity of your what? The 1987 Constitution, nagkaroon muna tayo ng tinatawag natin. So, from 1986 to 1987. Okay? Particularly February 1, 1987. Okay? So from 1986 to 1987. So 1986, nung bumaba ang former President, Dictator Marcos. And during the time na siya ay bumaba, sir, wala po tayong ginagamit na constitution. Kaya during that time, may tinawag tayong Freedom Constitution. So meron tayong tinawag na Freedom Constitution. Okay? Bago pa na-enact, bago pa naging opisyal ang 1987 Philippine Constitution. Now, sir, right after the Freedom Constitution, nung naibigay ang 1987 Philippine Constitution, sir, anong ginawa? Sir, ibinalik po sa Pilipino. Kaya ibinalik sa Pilipino lahat ng karapatan natin. Why? Okay? Why? Kasi during the martial law, we were taken, kumbaga yung mga karapatan ng tao, karapatan mo, for example, kahit hindi ka pa pinapanganak, karapatan ng magulang mo, halimbawa, nung hindi pa sila pinapanganak, even yung mga kapatid natin, yung mga magulang natin, for example, kahit bata pa sila, anong ginawa? Sir, ibinalik po ba sa kanila yung karapatan na nararapat nung time ng martial law ay kinuha? Definitely, yes. Okay? So, nung nagkaroon ng 1987 Constitution, it embodies the rights. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, meron tayong right na ibinalik ng 1987 Constitution. At naging obligasyon po ba yan ng ating state para ibalik yan? Definitely, yes. Okay? So it becomes what? It becomes now part of their obligation. And part of their obligation is to give back the rights na kailangan o para kanino? Para sa mga Filipino. Okay? So that is what? That is your 1987 Philippine Constitution. Okay? Now, sir, ano pa po yung topic na kailangan po nating tandaan with regard to your what? With regard to your 1987 Philippine Constitution. Now, the 1987 Constitution composed of 3 parts. It composes of 3 parts or 3 components. Okay? So now, hindi po yan yung ating legislative ha. Hindi yan yung ating judiciary. Hindi yan yung ating executive. Okay? Kasi yun ay part lamang ng nasa loob ng parts or components. Pero, sir, ano po ba yung 3 parts? Ano po ba yung 3 components na tinatawag po nating 1987 Constitution? Okay? First is what? Nandiyan ang alin? 1. Your Constitution of Liberty. Constitution of Liberty. Kalayaan. Now, saan po natin matatagpuan ang Constitution of Liberty? Particularly what article? Saan po natin matatagpuan yan? What do you think? Where do you think it could be located?
particularly your Constitution of Liberty. Okay? Kalayaan, ibinigay sa atin lahat ng karapatan natin sa ating 1987 Constitution. Okay? So nasa ang part po yan, it is given or provided within what? Your Article 3. At ano nga ang Article 3 ng ating 1987 Constitution? What is the Article 3? That is your Bill of Rights. That is your Bill of Rights. So naandyan na po ba yung kalayaan na binigay sa atin ng 1987 Constitution? Definitely, yes. Okay? Now, the Constitution of Liberty. Okay? So yung karapatan na yan, di ba, binigay nga ng government sa atin yan, binalik ng 1987 Constitution, ang kalayaan ng mga Pilipino, na hindi daw tayo pwedeng makulong, halimbawa, na walang due process. Hindi tayo pwedeng sabihin natin, sir, magkaroon ng judgment na walang due process. Hindi pwedeng magkaroon ng trial, for example, without an arraignment, assuming. Okay? So, ibig sabihin, sir, ang ating Constitution, it is constructed against whom? Is it constructed? Ginawa po ba yan laban sa atin o laban sa state? Kanino ginawa yan? It is created, constructed against what? Okay? It is constructed against what? Sa atin po ba bilang mga Filipino, mga civilian, or is it against the government? Is it against the government? Kanino bang karapatan yan? Atin. So it is created against what? The state, the government. So therefore, it is constructed, created against the government. Sir, kinidnap ako halimbawa. For example, sabihin natin, sir, kinidnap ako ng isang law enforcer. Okay? Kinuha ko ng law enforcer. Tapos anong ginawa sa akin, sir? Tinorture ako. Sir, can I use the Bill of Rights against the public officer? Na kinidnap ako? Definitely yes. Okay? Bakit? Kasi yan po ba ay state agent? Yan po bang police officer halimbawa? Yan po ba ay state agent natin? Yes. Okay? So, ibig sabihin, kung anong ginagawa ng isang police officer, that is the representation also of the government. Okay? So parang gobyerno rin po ba umaabuso sa ating karapatan kapag kinidnap tayo without due process halimbawa? Sir, kinuha ko, inaresto ako without a warrant. Sabihin natin, sir, inaresto ako without grounds halimbawa. Sir, pwede ko bang kasuhan ng government? Pwede ko bang kasuhan yung law enforcer? Definitely yes. At pwede ko bang gamitin ang Bill of Rights at sabihin that I have and no person shall be what? Deprived of life, liberty, and property against the person who arrested me? Definitely, yes. Okay? So kapag kaaway mo ay gobyerno, kapag kaaway mo ay state, tandaan, you may use the Bill of Rights. Sir, halimbawa, sir, ang kaaway ko ay yung aking kaibigan. Okay? For example, sir, nagsuntukan kami. Sugat yung mukha niya, sugat yung mukha ko. Halimbawa, sir, later on, kinidnap ako. Sir, pwede ko bang gamitin ang Bill of Rights against my friend, for example? Can I use the Bill of Rights as a defense against a private individual? Bawal. Okay? Because the Bill of Rights is strictly constructed against the state. Okay? So sabihin po natin na merong violation sa iyo isang private individual. Pero that is a private individual. Ang Bill of Rights, yan po ay violation against kanino? Against or between kanino? The state and a private individual. So kung private to private yan, hindi pwedeng magkaroon ng alin ng violation of Bill of Rights. Okay? So kailangan, sino po ang primary offender natin para gamitin natin ang Bill of Rights? The state or its agent. Okay? The state or its agent. Now, sir, the Constitution of Liberty. The Constitution of Liberty. Okay? Now, nagbigay po yan, or Article 3, particularly, nagbigay po yan ng dalawang karapatan. Or nagbigay po yan mainly ng two rights provided para magamit natin. Okay? So what are those rights? Your civil and political rights. Okay? It provides what? Two rights, particularly sa inyong human rights. Kung kayo halimbawa ay nakapag-human rights na sa inyong lecture for board examination, you encountered probably the civil and political rights. At yung ating Article 3 of the Bill of Rights, it provides what rights? The civil. Sir, kalayaan ko pong lumipat ng bahay. Kalayaan ko halimbawa magtrabaho ng kung anong gusto kong trabaho. Sir, gusto ko magtrabaho as a waiter, halimbawa. Sir, pwede po bang pakialaman ng gobyerno yan? Bawal. Kasi kalayaan ko po bang gawin yan for my own enjoyment as well? Yes. Sir, gusto kong iboto halimbawa si BBM next election. Sir, pwede bang sabihin ng government
na wag mo iboboto yan, halimbawa, adik yan, sabihin natin. Pwede ba? Bawal. Okay? Kasi ibinigay po ba ng Bill of Rights ang kalayaan sa atin na bumoto at mag-participate in the political affairs of the government? Yes. Sir, gusto ko mag-comment. Sabihin natin, sir, gusto ko mag-comment against impeachment of Sara Duterte. Sabihin natin, sir, papayagan ba tayo? Yes. Karapatan po ba nating, may karapatan po ba tayong mag-comment on those particular matters? Yes, ibinigay po yan ng alin ng political rights. Okay? So, karapatan mong mag-comment, walang problema. So long that you are now giving comments objectively. Kasi kung yung comment mo, mapanira, halimbawa, kung yung comment mo, halimbawa, you are meant to impute the reputation of a person, therefore, nawawala po ba yung karapatan mong bumoses, for example? Yes. Okay? So, ibig sabihin, sir, hindi porket may karapatan ka, may cellphone ka, halimbawa, may daliri ka para mag-comment sa mga posts, magko-comment ka na ng kung ano-ano. Tandaan, you are not always protected with the comments that you are going to give online. Okay? Kaya use your online freedom wisely. Okay? So, hindi porket pwede ka mag-comment o may karapatan ka, you have the freedom, magko-comment na ng kung ano-ano. Magsasalita na ng kung ano-ano. No. Tandaan, it is limited. Kasi kapag naging libelous yan, kapag naging defamatory yan, sir, pwede na po ba kung kasuhan? Definitely, yes. Okay? Lalo na ngayon, di ba, sa dami nang nangyayari sa online, di ba, yung isang vlogger, yung may cliff chin, yung bingot, sabi natin. Sir, kung ano-ano kino-comment, di ba? Kung ano-anong sinasabi kung kani-kanino, sir, yan po ba ay defamatory? Definitely, yes. Di ba? Kapag pinatulan niya ng mga tao na sinisiraan niya, ginagawa niya ng kwento, halimbawa, sir, kahit totoo pa yan o hindi, basta ang goal niya manira, sir, pwede ko po bang kasuhan yan? Yes. Okay? So those are part of what? The limitation of your civil and political rights. Okay? So that is the first part of your 1987, your Constitution of Liberty. Okay? Your Constitution of Liberty. It provides what? Civil and political rights. Next. Sir, naandyan pa ang alin? Naandyan pa yung tinatawag po natin Constitution of Government. Constitution of Government. Now, ano nga ang bumubuo sa ating Constitution of Government particularly? Yes po, na may sulat na, huwag kayong mag-alala. Okay? So, pwedeng makinig lang kayo, walang problema. But you may also write, walang problema din. Okay? Kasi mas maganda po, isinusulat nyo din somehow yung inyong pinapakinggan. Tapos kapag pinakinggan nyo ulit, rewrite nyo lang. Kasi that is the best form of learning. Okay? So, in order for you to memorize, ang pinakamaganda po dyan isinusulat. Mabilis pa ba? Kasi hindi tayo pwedeng sobrang bagal eh. Okay? Hindi naman pwedeng sobrang bagal kasi we have to also deal with the time frame. Kasi hindi naman po tayo pwedeng umabot ng 3:00 ngayong araw, halimbawa. So, limited lang din yung time natin. Ano? So, kung medyo mabilis, for example, for others, you may go back to the recording naman. Walang problema. Ano? Okay? Okay. Now, with regard to our Constitution of Government, naandyan ang alin? The structure and the power. Particularly, sir, ibinigay po na ng structure of the government. Ano po ba yung structure and power provided by the government? Nandiyan yung alin, yung tatlo. Diyan yung ipasok ngayon yung alin, yung legislative. Diyan natin ipasok. Legislative. Okay? Legislative. Ano pa? Yung inyong judiciary. And your executive. Okay? So, yan po ay i-elaborate natin as we continue our discussion. Ano? So, hindi natin masyadong munang papahapyawan yan. Saan? How about this one? Ayan. Okay? So, yan lang yan. Kumbaga, those are the three branches of the government, the structure of the government, the legislative, judiciary, and your executive. Okay? So, that is the second part of your constitution. Okay? Now, saan ko po matatagpuan yan? Yung constitution of the government is located or can be found where? From Article 6 to Article 11. Okay? From Article 6 to Article 11. Yes, kasama po yan. Yung Article 6 to 8, yan yung tatlo.
Legislative, judiciary, executive. Pero kasama rin po dyan yung 9, 10, and 11. Why? Kasi naandun po yung process of impeachment ng mga pangulo, ng mga vice president, na ng ating iba't ibang members of the government. Andun rin yung alin, yung ating tinatawag na COA, for example. Although, sir, hindi mo binanggit yung COA, part na po yan ng structure and power of the government. Okay? Kumbaga, the structure, tatlo. But, at the same time, naandyan din po yung power. Particularly, power is what? The impeachment power, for example. The power to appoint, kasama ang COA, kasama ang ating CSC, kasama ang ating COMELEC, for example. Okay? So that is what the constitution of the government. Pero yan tatlo, yung legislative, executive, and judiciary, yan po ay from Article 6, 7, and 8. Yan tatlo magkakasunod yan. Legislative, judiciary, and executive. Okay? Kung di ako nagkakamali, ang una dyan is legislative, judiciary, and executive, then judiciary. Okay? Now, and the last component is what? So, okay lang siguro yung ganito kalaki, no? Okay? So, okay na ba yung ganyan kalaki? Tapos kayo na lang yung mag-zoom in, ano? Yung may zoom in naman. Ano? So, number 3 is what? The Constitution of Sovereignty. The Constitution of Sovereignty. The Constitution of your sovereignty. Now, sir, ano po yung sovereignty? Alin po, tol? This one? Okay. How about now? How about now? Putol-putol ba yung alin ba yung audio ba? Or yung... Alin po ang putol? Okay. Okay? Now, with regard to a constitution of sovereignty, sir, saan naman po matatagpuan yan? Saan naman daw matatagpuan yan? Article 17. Okay? Article 17. Sir, ano ibig sabihin ng kalayaan? Sir, kalayaan saan? Sovereignty or power saan? Power po nating baguhin. Sir, ano pa? Amyendahan ang konstitusyon. Kasi do we have the power? Do we have the power to create? Do we have the power to amend? Do we have the power to repeal the so-called 1987 Constitution? Yes. Sir, bakit tayo may power? Why do we have the power to amend? Why do we have the power to amend? Bakit tayo po ang may kapangyarihan para baguhin yan? Bakit tayo ang may kapangyarihan para tanggalin o baguhin yan? Why? Kasi tayo rin po ba ang gumawa ng 1987 Constitution? Yes. Okay? Sir, hindi pa naman ako buhay nung ginawa yan. Kumbaga, 1987, lahat tayo wala pa nan. Okay? Mostly, hindi ko alam yung iba. Di ba? Baka mamaya meron na pala tayo dito kasama na 45 years old, halimbawa, or 30 years old, or 35 years old. Hindi, mga 40 siguro. Yung pinakang least, I think, na pwede na magte-take ng napol ko na naabutan ang 1987. Pero most probably, sir, yung po bang mga nanay natin, for example, yung po bang mga magulang natin, were they really part? Sir, nandun ba sila talaga nung araw na ginagawa ang konstitusyon? Wala. Pero, ano nakalagay po dyan? Puntahan natin ang preamble. You go now to your preamble. Sir, ito po bang preamble, ano po ba ang serve nan? What is the purpose of the preamble? Now, kung natatandaan nyo pa yan, kasi kailangan yung memoryahin yan I'm telling you, you have to at least memorize the preamble of the 1987 Constitution. Kasi ang mga tinatanong dyan, mga fill in the blanks. Ang mga question po dyan is more on fill in the blanks. That is an introduction. Sir, may visa po ba yan? May epekto po ba yan? Wala. Kasi the preamble is just an explanation. Okay? So all of these, yan po ay ano lamang, paliwanag. Pinapaliwanag. Sir, anong pinapaliwanag nan? It just explains what? Sino ang gumawa? Okay? Pinapaliwanag lang po nan, sino ang gumawa ng alin ng 1987 Constitution. So it explains whom or what? Who created the 1987 Constitution. Okay? Ano pa? Ano pa daw? Sir, pinapaliwanag din na ng alin, bakit ginawa ang 1987? Why is it created? Why is it created? Okay? Or, what is the purpose? Bakit ginawa? Kumbaga, bakit daw? Para saan? What is the purpose?
Okay? So yan lang ang gustong gawin ng ating 1987 preamble. Okay? So kahit anong memorize po natin, kahit iyabang mo, memorize ko ang preamble, ano naman? So in reality, wala namang pong bilang yan. In reality, wala namang pakinabang yan. In reality, wala naman po talagang bisa yan kasi wala naman po yung alin, wala naman po yung rights. Okay? Kumbaga, introduction lang yan. Kumbaga paliwanag lang yan para saan, sinong gumawa, bakit ginawa ang alin, ang 1987 Constitution. So now, the question is, who created the 1987 Philippine Constitution? So basahin muna natin, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and to secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. Now, so nakalagay dyan, we, the sovereign Filipino people. Now, tayo daw ang gumawa. So the very people na gumawa po ng 1987 is us, tayo. Okay, so yan po ang creator. Sir, wala naman ako nan eh. Nung ginawa ang 1987 Constitution, hindi pa ako buhay kahit pa. Kumbaga, representative tayo. Kumbaga, parang ano yan, kaso sa court. Di ba? Kanino po bang kaso sa court kapag ipina-file na po natin? Di ba hindi naman na atin? Kanino na yan? Anong nakalagay? People of the Philippines. Pero yan po ba ay para sa atin? Yan po ba ay tayo din parang ang na-violate ng batas? Yes. Ganon din. Sa ginawa ng 1987, kahit hindi ka mabuhay, kahit yung nanay mo, for example, nagtotong-it lang sa inyong bahay, during the time na ginawa ang 1987. Sir, yung nanay ko po ba, sabihin natin na nagiinom, yung tatay ko po halimbawa na nasa sabungan, sila po ba yung gumagawa ng 1987 Philippine Constitution? Yes. Okay? So, ibig sabihin, kapag tinanong ka, ano ang ginawa o sino ang gumawa ng 1987? Hindi po si Bernas. Si Bernas is one of the writer. Kaya, na nag-represent sa mga Pilipino para gawin ang 1987. But he was not the one that created. It was us. Kumbaga, representation lang tayo o representation lang natin siya sa paggawa ng 1987 Constitution. Okay? Now, so anong purpose? Okay? Para kanino? Imploring the aid of Almighty God to build. So, ito yung purpose. So, simula dyan hanggang matapos. Yan po ba yung very purpose? What is the purpose and why is it created? So this is now the purpose why the 1987 Philippine Constitution was created. Okay? To build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, so on and so forth. Okay? So kapag tinatanong ka, sinong gumawa ng 1987 Constitution? Ikaw, kasama ka, you are included. Okay? So hindi po yan joke para sabihin na hindi ka kasama, hindi ka pa nga buhay. No. You are being represented by the people of the Philippines as well. Okay? So that is why you also you have the contribution sa paggawa ng 1987. Kaya nga kapag i-amen yan, kung natatandaan nyo pa before, parang pandemic ata yun, kung di ako nagkakamali, 2020 or 2021. There were times na nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. Tapos, anong ginagawa, sir? Sir, pag tinanong, sinong gusto ng ayuda? Yung mga tao tumaas ng kamay. Sir, pagtaas ng kamay, pinicturan. Now, tapos may papel. O, pirma kayo dito, halimbawa. Pirma naman yung mga tao ngayon. Yung mga bungol, pumirma, sabihin natin. Now, pagdating sa ating Congress, pinakita, ginamit yung picture, nakataas ang kamay, halimbawa. Ano pa? Sir, may pirmado daw. Kasi ang sabi sa kanila, kaya kayo pinapirma, bibigyan namin kayo ng ayuda. Yun pala, kaya sila pinapirma, hindi para bigyan ng ayuda, para gamitin ang pirma para palitan ang 1987 Constitution. Yes po, siya na. Bagong government na po tayo nun. Okay? Kaya bago din yung yung Constitution natin. Okay? So before ang 1987, we have the 1986, which is the freedom. And before the freedom Constitution, we have the 1973. Before the 1973, we have the 1935, the American Constitution. And then we have the 1901 ata, something like that. Then the Biak da Bato, before the 1900s.
Okay? Pero huwag niyo nang pagpokusan yun. Kasi yes. So yung mga tao, akala nila for ayuda, dati pa naman yun, parang 2020 ata or 2021. Okay? Parang ang sabi, bibigyan namin, di ba uso nun ng ayuda? 7,000, kung hindi ako nagkakamali, parang ganun yung ayuda before eh. So yung mga tao, syempre, wala pang trabaho. So pumunta ngayon sa lugar, anong ginawa? O, pirma muna kayo dyan. Kasi mahalaga ang pirma para mapalitan ng konstitusyon. Okay? So pag pirma, pinicturan na nakataas ang kamay, then ginamit para sabihin gusto ng tao na palitan ang 1987 Constitution. Okay? So that was wrong. Kaya hindi po natupad o hindi nasunod yung mga changes na gusto nilang gawin kasi there is a deceit. Okay? Hindi naman talaga gusto ng tao. Kumbaga, nagkaroon lang ng misrepresentation na gusto ng taong paltan ang 1987. The problem, sir, kung ako ang tatanungin, halimbawa, personally, if I were to be asked, if I want the Constitution to be changed, particularly sa politics. Kasi, sir, bakit? Politically, sa part ng politics, why? Anong basic requirement ng Pangulo? Di ba able to read and write? So kapag marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, sapat na po ba yan para tumakbo ka ng pagiging Pangulo? Yes. Sabihin natin na ikaw ay nasa tamang edad na. Di ba? Pero sabihin po natin na ang kalaban mo abogado. Ang kalaban mo, for example, doktor. Ang kalaban mo, for example, napakagaling na politician. Eh sa Pilipinas, hindi yan ang labanan. Ang labanan, pasikatan. Ang labanan, siraan, for example, para manalo. Okay? Kasi ang basic requirement lang naman ng 1987 para makatakbo ka sa pagiging opisyal ng bansa is ability to read and write. Okay? So kung sa mga ganung part, walang problema, pwede nating baguhin. Okay? So pero, hindi natin pwedeng baguhin yan basta-basta. Kasi if we wanted to change it, we have to change the Constitution. At medyo mahal po ba ang pagpapalit ng Constitution? Definitely yes. Sir, matagal po ba bago mapalitan yan? Definitely yes. Kasi kapag pinalitan mo ang 1987, palit po ba lahat ng batas? Yes. So lahat ng batas na pinag-aaralan mo ngayon, lahat yan, yung mga RA na yan po ba ay pwedeng matanggal at mapalitan? Yes. Okay? So ganun kalala kapag nagpalit tayo ng Constitution. Kaya hindi po madali. Kung halimbawa pabor kang palitan, wala namang problema. Pwede namang palitan. Pero matagal at lahat ng batas na nalalaman mo, pwede po bang mawala yan at mapalitan din? Definitely, yes. Okay? Now, the preamble is not a source of right. Kaya kung papansinin mo, sa ating preamble, sir, may nakalagay po ba dyang any right? Okay? Ang sabi lang, to build a just and humane society. Okay? May nakalagay po ba dyang right to vote? May nakalagay ba dyang right to life? Right to property, for example? Wala. Because the preamble just explains bakit ginawa, para kanino ginawa, anong purpose ng paggawa. Pero the preamble itself is not a source of right. So the preamble is not a source of right. Eh sir, saan ko hahanapin yung mga karapatan ko? Saan ko hahanapin yung aking mga karapatan? First, nasa ating Article 3, Bill of Rights. Pero sir, yan po ba inakakalat, scattered sa ating 1987 Constitution? Yes. So hindi lamang po Article 3 nakalagay ang ating karapatan, nakakalat po yan sa entirety ng 1987 Philippine Constitution. Okay? So tandaan lang ha, the preamble is not a source of right. Okay? It is not a source of right. That is your what? The preamble. That is your preamble. Okay? So yung mag-screenshot, pa-screenshot. Sige. Pero I will be sending this Don't worry, I'll be sending this so that you have a copy. Okay? Okay. Now, sir, pag-usapan po natin ang Article 1 of your 1987 Constitution. Okay? Pag-usapan natin ang Article 1 of the 1987 Philippine Constitution. For a while. Nakakasunod po ba tayo? Do you follow? Are you following? Nakakasunod po ba? Okay. So, sa iba na medyo nahihirapan sa ating approach po, so this is recorded, don't worry. Okay, magalala, naka-record naman po ito. You may go back to the recording for you to be able to what? To be able to go back to the recording at least. Okay? Para mapakinggan niyo po ulit yung ating discussion.
Kasi hindi tayo pwedeng sobrang tagal na magpaliwanag for one particular article kasi the time is constrained. And this is just a review. Okay? So this is just a review. So ibig sabihin, when you say review, hindi po yan pwedeng isa-isahin talaga. Word by word. Hindi ko lang po alam kalaset, pero meron yung site. May mga website po tayo dyan for you to be able to go back to the recording of the discussion. Okay? Yun, sa YouTube, sabi ni Sir. Okay? Now, we go back now to your Article 1, the national territory. Okay? So your Article 1, which is now your national territory. Now, Sir, ano kalagay? So at least sa amin dati pinapamemorize din yan. Okay, itong Article 1, the national territory. Okay, now, Article 1, 1987, national territory. The national territory of the Philippines is archipelago. Highlight natin, archipelago. Now, kapag tinignan mo ang mapa ng Pilipinas, if you're going to go back to the map of the Philippines, okay? So kapag tinignan mo yan, sir, tayo po ba ay isang compact na country? When you say compact, yan po ba ay isa lang? Pag tinignan mo yung mapa natin, sir, yan po ba ay isa lang? Isang pitak lang yan? Hindi. Di ba? Ang bansang Pilipinas, archipelago. And when you say archipelago, sir, tayo po ba hiwa-hiwalay from places to places, from island to island? Yes. We are composed of, I believe, 7,700 islands so far. Okay? So, depende pa yan kung high tide or low tides. Okay? Pero the last time I checked, that was 7,700 plus na. O 600. Diba? Yan yung latest. Pero yan ay depende pa. Nakadepende pa yan kung high tide or low tide sa Pilipinas. Kasi nga, hindi naman po umuunti ang island. Sir, bakit? May mga island po na lumulubog. The problem because of the global warming. The problem because of the effect of the environment. Sir, nauubos po ba yung tubig? Kaya dumadami po yung island, hindi dahil sumusulpot yan. The reason bakit dumadami yung island, kasi yung mga nakalubog na island natin, sir, lumilitaw na po. Hindi dahil lumitaw, dahil umuunti na yung tubig. That is the very reason. Kaya, it is an indicator na nababawasan po ba yung ating mga katubigan kapag dumadami na yung isla natin? Yes. Okay? So, although madami yan, that is a good thing. Positive, madami. On the negative side, umuunti na yung tubig natin. Okay? Umuunti na. Diba? Yung nakaraan niya, para may nabasa akong article, I read an article. Sa tuktok na Mount Everest, may nakitang mga shell na matatagpuan sa dagat. So, that is a proof na before way back pa, parang years or thousands of years ago pa, ang tubig, yung kinatatayuan mo ngayon halimbawa, yung kinauupuan mo ngayon halimbawa, ito po ay dagat. Ito ay punong-puno ng dagat dati. Kaya that is a proof. Kasi, kung meron natagpuan sa tuktok na Mount Everest, na ganong species ng material na matatagpuan lamang sa dagat, isa lang ibig sabihinan. Tayo dati ay mas mataas pa ang katubigan. Na lumilipas ang panahon, nauubos po ba yan? Yes. Okay? Kaya ngayon sa Pilipinas, although madami tayong island, but that is a bad indicator na nauubos rin ang tubig natin. Okay? That is a bad indicator because of what? The global warming. Okay? Pero probably, baka pag naubos ang tubig, wala na rin tayo sa mundong ibabaw. Kumbaga, apo at apo na po natin yan. Kumbaga, anak na natin, apo na natin na maka-witness, apo sa tuhod, apo sa kuko, halimbawa, ang maka-witness ng pagkaubos ng tubig. Pero tayo, na nabubuhay at the present time, most probably, matatagpuan o makikita pa natin o maaabutan pa natin yung katubigan na yan. Okay? Now, sir, ang archipelago, the concept of archipelago is what? It is not compact. It is not compact. And when you say not compact, sir, tayo po ba ay binubuo ng thousands of islands? As I mentioned, yes. Okay? So meaning, the Philippines is fragmented. Sir, when you say fragmented, tayo po ba ay bitak-bitak? Yes. So we are fragmented, particularly, okay? We are now fragmented. Kaya nga hirap pumunta from another place. Sir, gusto kong pumunta halimbawa ng Davao. Gusto kong pumunta halimbawa ng Zamboanga. I want to go to Hulu. Okay? Para bumisita, for example. Sir, ano kailangan kong gamitin? Plane. Di ba? Hindi ako pwede magmotor, hindi ako pwedeng sabihin natin, sir, mag-bus, papunta doon ng dire-diretso. Kasi kailangan ko pa rin tumawid sa dagat. Although sabihin natin, sir, sasakay ako sa bus. At yung bus, sasakay ng barko. Yung barko, lalayag ngayon papunta halimbawa ng ibang lugar. Still, dumaan ka pa rin saan? Sa tubig.
Okay? So, nahihirapan tayo for transportation. Kaya ang hirap ng transportation from Manila to another country. Kaya ang hirap din paunlarin ng Pilipinas. Okay? Alin lang lugar ang umuunlad? Manila. Kasi naandyan ang sentro. Okay? So, yung mga malayo sa Manila, for example, yes, I went to Hulo. I went to Hulo last February. Nagturo ako dyan sa Notre Dame of Hulo College. Okay? Gaganda ng beaches dyan sa Hulo. Kumpara mo sa Manila, talagang sobrang white sand dyan sa Hulo. Okay? Now, sir, bakit sir hindi ganun kaunlad sa ibang lugar? Unlike sa Manila, for example, unlike sa Cebu, for example, unlike sa Palawan, for example, sir, pagdating sa ibang lugar, sir, bakit hindi ganun kaunlad? Kasi ang hirap po ng mode of transportation. Bago makarating yung materials, bago makarating yung mga gamit papunta sa ibang lugar, sir, ang layo po ba ng tatahakinan? Definitely yes. Because we are not compact. Sir, punta ka ng US. Okay? Punta ka ng America, for example. North and South America. Sir, kaya po bang i-travel yan ng isang train station, ng isang train? Definitely yes. Okay? Kaya sa kanila, ang dali ng pag-unlad. Kasi yung mode of transportation nila, pwedeng gamitin ng isang sasakyan, walang problema. Tatawid ka from border to border, walang problema. Pero sa Pilipinas, hindi kaya. Di ba? Kaya man, pero matagal, mahirap. Di ba? Kaya ang hirap po, mas lalong mahirap umunlad sa Pilipinas because we are not compact. We are fragmented country. Okay? Now, sir, ano po ba ang teritoryo ng Pilipinas? So what is now the territory of the Philippines? It includes what? Terrestrial, fluvial, aerial. Okay? So yung kinakatayuan mo halimbawa, sa yung kinauupuan mo, yan po ba ay teritoryo ng Pilipinas? Yes. Kung nasa Pilipinas ka, that is what? Terrestrial. So kapag land, terrestrial. Okay? So kapag land, lagay ko lang ha, terrestrial is to land. Okay? Terrestrial is to land. Fluvial is to water. Okay? Fluvial is to waters. And aerial is to airspace. That is your airspace. Okay? So yan po ba yung teritoryo ng Pilipinas? Yes. Now, balikan natin yung mapa ng Pilipinas. So halimbawa, sir, ito yung mapa ng Pilipinas. Assuming this is the map of the Philippines. Halimbawa lang ha, this is the map. Okay? Now, sir, ang hirap i-determine kung alin po dyan ang jurisdiction ng Pilipinas. Eh alam natin, basta sa lupa nangyari ang crime, atin yan. Ang problema, sir, alin po dyan ang teritoryo ng Pilipinas? Now, sir, paano po nating malalaman na atin yan? Eh knowing for a fact, hiwa-hiwalay. Now, sir, tayo ay signatory. Okay? Tayo po ay signatory of what? Signatory of UNCLOS. Okay, sir, ano yung UNCLOS? The UNCLOS is the United Nations Convention of the Law of the Seas. Okay, so we are signatory to what? To UNCLOS. Okay, we are now signatory to what? To your UNCLOS. Now, sir, ano yung UNCLOS? The United Nations Conventions of the Law of the Seas. Law of the Seas. Okay? Now, sabi natin, sir, nung pumirma ang Pilipinas sa UNCLOS, nagkaroon na po ba tayo ng definite period of jurisdiction? Yes. So sabi ng UNCLOS, o sige Pilipinas, medyo hiwa-hiwalay kasi kayo eh. Di ba? Hiwa-hiwalay yung bansa nyo, lagyan natin ng baseline para meron tayong basihan. Para meron tayong basihan kung ano ang iyong jurisdiction. So, ibig sabihin, naging isa na po ba ngayon ang jurisdiction natin? Yes. So, naging definite na po ba sa mata ng UNCLOS, sa mata natin, kung hanggang saan lang ang territory natin? Yes. So, sa loob lahat ng nasa UNCLOS, o sa loob ng baseline, yan po lang yan. Tawagin po natin yan as baseline. Okay? Tawagin po natin yan as the baseline. Okay? So pagdating ng UNCLOS, nung we signed for the UNCLOS, sabi ng UNCLOS, o sige Pilipinas, lahat ng dodrawingan natin na pula, inyo na yan. So lahat ng nasa loob nan, inyo yan. Lahat ng nasa taas nan, inyo yan. Walang problema. Sabi yan ng UNCLOS.
Okay? Now, as we sign with the UNCLOS, dinagdagan pa po ba ang jurisdiction natin? Yes. Technically, originally, di ba? Originally, atin lang dapat yun nasa loob. Dapat yun nasa loob lang. Pero sabi ng UNCLOS, sige Pilipinas, dagdagan pa natin ang inyong jurisdiction. Dagdagan pa natin ang inyong territory. So sa loob ng 12 nautical miles. So bilang tayo ngayon, 12 nautical miles. So ito ay pwede nyo rin magamit as part of the discussion for your board exam. Kaya kasi pinag-uusapan din po yan sa inyong book 1. Yung mga jurisdiction na yan. Si LJ particularly. Now, sabi ng ating, actually yung PAR, that is part of pag-asa. So the PAR did not actually specify. The PAR actually just for weather reporting. But not necessarily pinapakita po na ng jurisdiction. Okay? Not necessarily, I'm not saying na hindi po yan kasama, pero not necessarily ibinibigay na ng ating jurisdiction. Because the PAR is part of the pag-asa. Okay? Now, sir, sabi lang UNCLOS, sa loob ng 12 nautical miles, inyo pa rin po ba yan? Yes. Okay? Ngayon, sir, yung mga tubig sa loob ng baseline. So, yung mga yan, yung tubig na yan, sir, anong tawag natin dyan? Yung mga tubig sa loob ng baseline, tinatawag po natin yan as what? Internal waters. That's correct. It is called as what? Internal waters. Or, sir, kung hindi mo makita ang internal waters, pwedeng ano yan? Pwedeng archipelagic waters. Okay? Kung hindi mo makita, archipelagic waters. Okay? Now, sir, how about the 12 nautical miles? Do we still call it as your internal waters? No more. Kaya nga from the rim itself, internal, sir, nasa loob ng baseline. So the waters now, from the baseline to the 12 nautical miles, we no longer call it as internal waters. Kasi nasa labas na po ba yan ng baseline? Yes. So therefore, from baseline, going now to your 12 nautical miles, tatawagin po natin yan as what? So up to 12 nautical miles, that is your what? Okay? That is your what? Territorial waters. Okay? Territorial waters. Si Attorney Jingo po kasi is one of my mentors before. Okay? Kaya siguro na-adapt ko din yung way ng teaching niya because that is very effective as well. Okay? So he was one of my mentors as well. So parehas kaming galing dito sa Lucena. We're from Quezon Province, by the way. I'm from Lucena City. Anong batch ka, sir? What batch are you? I'm batch 2022, December. So kami yung unang batch ng RE 11131. Okay? 2019. Oh. Saan school ka po graduate? I graduated from Enverga. Sabagay, maraming school naman na nag-lecture sa STARS. Cavite. Okay? Okay. So medyo malayo from Cavite going to Lucena. Okay, now, sabi natin, the first 12 nautical miles, yan po yung tinatawag nating territorial waters. So atin pa rin po ba yan? Yes. Atin pa rin yan. So kapag may nangyari po dyan anything, for example, a crime or whatever, yan po ay alin, jurisdiction pa rin po ba ng Pilipinas? Yes. Okay? Now, so the first 12 nautical miles. So this time, sa dagdagan pa natin, 24 nautical miles. Okay? Now, dagdagan pa po natin, papunta ng ilan? 24 nautical miles. 24 nautical miles. Okay? Tatawagin naman po natin yan as what? Contiguous zone. Contiguous. At hanggang 200 nautical miles. Oh, okay. Yan, ito na, ito part na yan. Okay, ito na, pag-uusapan natin yan. Okay? 200 nautical miles is what? Your exclusive economic zone. Kung nasaan po ang ating West Philippine Sea. Okay? Now, sir, bakit kiniklaim ba yan ng China?
Bakit po ba kiniklaim ng China? Technically, hindi kasi sa atin yan. Okay? Technically, hindi po sa atin yan. Okay? So, hindi po tayo o wala po tayong jurisdiction dyan. Kumbaga, may mangyayari dyan o wala po tayong jurisdiction sa loob ng ating 200 nautical miles. Yes, that is high seas. That is high seas. Okay? Sir, sir, bakit pinag-aawayan? Sir, bakit tinawag pong West Philippine Sea? Now, according to the UNCLOS, okay? So sabi ng UNCLOS, Pilipinas, inyo na yan. Inyo yan, hindi para sa inyong jurisdiction. Inyo yan para gamitin for what? Utilization of the minerals. Okay? Sir, ibig sabihin, kapag may mangingisda po tayo dyan, sino ang priority? Yung mga Pilipino. Kumbaga tayo yung may karapatan. Sa atin ibinigay ang karapatan para gamitin, pakinabangan, yung West Philippine Sea. So, ibinigay po sa atin yan for what? For utilization of its what? Minerals and waters. Okay? So, lahat ng resources na pwede po nating makuha dyan, sabi ng ating UNCLOS, sir, atin po ba yan? Definitely, yes. Sir, bakit inaagaw ng China? Kasi ang ginagamit nilang basis, yung naunang mapa. Kumbaga yung dating mapa, alam naman po natin na yung mga kalupaan natin sa Pilipinas o sa mundo, sir, gumagalaw po ba yan? Yes. So from time to time, nag-move po yan, hindi lang natin alam, hindi lang natin nararamdaman. But from time to time, ang mapa ng Pilipinas o ang ating kalupaan, gumagalaw yan at unti-unti pong lumalayo. Di ba? Sa isa't isa. Putol-putol ba? Zoom out. Okay. This one. Okay? Yan, Pangaea. Di ba dati, di ba, if you're going to go back to your discussion during the science time, yung kayo high school pa, ang mundo isang malaking mapa. Kumbaga, isang malaking kalupaan lang yan. Na from time to time, naghihiwa-hiwalay po ba? Pag nagkakaroon ng earthquake, halimbawa, nagkakaroon ng tectonic plates movement sa ilalim ng dagat. Yes. Okay? At yung mapang ginagamit ng China, luma na. Okay? Ang problema, China is signatory with the United Nations. Na China is signatory with United Nations. So, ibig sabihin, lahat po ba ng pinag-uusapan dyan, dapat nag-agree ang China? Yes. Okay? So, dapat ang China, inirerespeto po ba ang sinabi ng UNCLOS na atin yan for what? For mineral, for the utilization of what? The resources is. The problem is what? Hindi po nire-respeto. Kaya nagkakaroon ng ng clash between China and the Philippines with regard saan? Sa ating West Philippine Sea. Okay? So tandaan na, hindi po atin yan, pero atin yan with regard to what? Sa paggamit ng resources. Okay? Sa paggamit ng resources. Hindi po atin yan, wala tayong jurisdiction dyan. May magpatayan dyan, wala tayong pakialam. Sabi ng ating batas. Okay? Kasi outside na po ba yan ang teritoryo ng Pilipinas? Yes. At dahil outside na yan, anong gagamitin natin? Since high seas yan. Kapag in-apply nyo ngayon yung CLJ, di ba? Sir, may nagpatayan sa high seas, sa barko halimbawa, anong batas sa mag-a-apply? Lahat ba kayo magtitake ng board? Or nakapag-take na ng board? Or meron po ba dito hindi magtitake ng board kasi iba ang program? O lahat naman criminologist? Or nag-take ng criminology? Kasi baka may iba na galing sa taker, walang problema. Eduk, okay? Magtitake pa lang ng board, okay? So no worries. Kasi kung halimbawa for example, doon sa mga hindi pa hindi pa to nakikita o hindi pa po ito narinig, so inaano naman natin, ina-explain naman po natin, BSBA. Okay? So welcome po sa discussion ng mga pang-criminologist expert. Okay? So ito naman yung mga expertise ng mga criminologist. So yun yung reason. That is the reason why the 200 nautical miles is what? Is given to us para gamitin for the resources. Pero sir, kapag may nagpatayan dyan, halimbawa, sabihin natin, sir, sa West Philippine Sea, dyan po nagkaroon ng patayan, do we apply the Philippine law? Definitely not. Unless the vessel is registered saan? Sa Pilipinas. Okay? So kung nakaregister po yan sa Pilipinas, atin yan, walang problema. Kung nakaregister yan sa Japan ang jurisdiction, walang problema. Kasi first of all, saan nangyari ang crime? Sa high seas. At basta nasa high seas yan, tingnan mo lagi ang application of what? Of the flag of the registration. Okay? The flag of the registration. Okay? So tandaan nyo pagdating naman po sa ating NAPOLCOM examination, most probably, hindi po ito itatanong yung mga killing doon sa ating high seas.
Okay? But that is additional knowledge kahit papaano. Ano? Okay? So that is your what? That is your national territory. Okay? That is your national territory. So ibig sabihin, sir, pag meron po diyang eroplano, sir, dumaan sa taas ng Pilipinas. Halimbawa, sa taas natin ngayon, pag tumingin ka halimbawa sa taas, sir, may dumaang eroplano from China. At itong China na yan, sir, pagdaan sa taas ng airspace ng Pilipinas, nagpatayan halimbawa, sir, do we have jurisdiction now over the crime na nangyari po sa taas ng mapa ng Pilipinas? Meron na. Meron na. Kasi first of all, nasa taas po ba ng ating airspace yan? Yes. Kung halimbawa, sir, sa bubong nyo, dumaan yung ating eroplano. At pagdaan dyan, sir, nagpatayan halimbawa. Sir, yan po ba ay teritoryo na ng Pilipinas? Yes. Okay? So dahil nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas, tayo na po ba magkakaroon ng jurisdiction? Yes. Kahit pa nakarehistro yan saan? Sa Japan or sa China o kung saan bansa man. Basta nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas, whether aerial, ano pa, fluvial, ano pa, terrestrial. Sabi natin, kaninong jurisdiction ang mag-a-apply? Pilipinas. Okay? Kaya dinedefine natin alin po ba ang jurisdiction ng Pilipinas. And the jurisdiction of the Philippines is within what? Within the 12 nautical miles. So outside that, considered as what? High seas. So sa 13, 14, 15, hanggang 200, considered as what? High seas. Okay? Consider na po natin as your high seas. Okay? So yun lang ang laman ng inyong national territory. So again, as I mentioned to you, at least memorize this territory. Okay? Memorize the definitions as we read it. The national territory comprises now the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein. O islands, waters. So ibig sabihin, hindi lang tayo nakalimit sa lupa. Nakalagay din saan? Sa waters. Warship o extension natin. Kumbaga kahit nasa ang lugar yan, huwag kayong problema. Huwag kayong mag-isip dyan masyado kasi hindi na po part yan ng ating 1987. Kasi yan is more part of your CLE board exam. Kaya hindi na po natin binabanggit masyado dito kasi that is far beyond the topic. Okay? So it is comprises of what? Waters and islands embraced therein, and all other territories over which the Philippines has a sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its what? Territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas, the water around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth. So lawak and dimensions from part of the internal waters of the Philippines. Oh, hindi ako nag-awak ng Leia. CLJ. I handle CLJ, tapos some subjects sa criminology, some subjects sa CDI. Okay? So kung nag-review kayo for board, we will be meeting yan, sa research yan. Particularly sa research yan. Oh, okay. Thank you. I appreciate it. Okay? So that is with regard to your what? That is with regard to your national territory. Thank you. Congrats for passing the board examination. Ano? Okay? So that is your national territory. Ayan, technical writing as well. Okay? So that is your Article 1 of your national or 1987 Constitution. Okay? Now, proceed tayo to your Article 2. Proceed tayo ngayon kay Article 2. Okay? Now, Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Okay? Now, so itong ating Article 2 i-divided sa dalawa. Principles and State Policies. Okay? So una po natin pag-uusapan ay mga principle. So ito po ba ay batas? Not necessarily. Kumbaga ito po ay paliwanag. Yung mga guiding principle. Kumbaga sa buhay natin, for example, may mga prinsipyo tayo. And that principle, yan po ba somehow yung ginagamitan natin ng basis kung paano tayo mabubuhay? Definitely yes. So for example, may paniniwala ka, di ba? Ang paniniwala mo, try until you succeed. So that is your principle, di ba? So hindi naman batas yan. Wala naman nagsabi na kailangan mong umulit until you succeed. Pero because you are having that principle, sir, guided ka po ba somehow kung ano or paano mo gagawin yung mga bagay-bagay? Yes. Okay? So that is what? The principle. Now, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. So doon muna tayo.
Democratic, and Republican state. Now, himayin natin, the word state, kapag yan po ay pinag-usapan, the word state is a country. So kapag narinig mo, halimbawa, for example, state, United States of America, USA is a country. Okay? Now, sir, ang USA ay isa lamang sa mga country sa Amerika. Kasi akala nung iba, ang USA, yan na po yung buong mapa ng US. No. USA is one of the countries sa North and South America. Okay? So kapag sinabi mong USA, country yan, bansa yan, malaki lang bansa ang pinag-uusapan. Ganun din sa Pilipinas. We are a state. Eh sir, paano mo nasabing state? How can we tell that we are now a state? Now, sa state, sa pag-define ng state, meron tayong iba't ibang elements. So we have the different elements of the state. First, pinag-usapan natin is your territory. Okay? So pinag-usapan natin kanina ang inyong territory with regard to your aerial, fluvial, and terrestrial. As part of your Article 1. E kapag tinanong tayo, do we have territory? Malinaw po ba kung ano ang teritoryo ng Pilipinas? Yes. So it is clearly stated naman sa atin, malinaw naman pong nabanggit kung ano ang ating teritoryo. So check na ang first element ng state. Now, is it enough? Pag may teritoryo po ba, sapat na po ba yan para tawaging state ang isang bansa? Not yet. Kasi kahit merong teritoryo dyan, kung wala namang alin, wala namang tao. So, ibig sabihin, what is now the second element? Sir, may lupa, may airspace, may tubig. Pero wala yung pakinabang, hindi po yung tatawaging bansa hanggat wala yung tao. So, therefore, the second element of the state is the people. Okay? The people, tayo. Now, sir, sino po yung people? Is it only limited sa citizens? Kagaya natin, rehistrado ka bilang Filipino, Filipino voter. Sir, dito ako pinanganak, I am a Filipino. Now, is it only limited to that? No. Kasi dito sa ating people, sino ang kasama? Sir, citizens of the country. Tayo yan. Sino pa? Citizens, tayo. Sino pa daw? At sino pa? Ang mga aliens. Sir, yung mga bumibisita. Yung mga nagbabakasyon, halimbawa, sir, yung mga nagbi-business sa Pilipinas, sir, are they considered people somehow of the Philippines? Yes, nasa Pilipinas ka. At kapag nasa Pilipinas ka, kaninong batas ang kailangan mong sundin? Batas ng Pilipinas. Okay? Kaya nga di ba sa ating 3 zone, halimbawa, sir, kapag nagkaroon ng war between the Philippines and another country, at ikaw ay nasa Pilipinas, na kanino dapat ang allegiance mo? Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka. At dahil nandito ka sa bansa namin, for example, ikaw ay American, so there is a war between the Philippines and China halimbawa. Ikaw bilang American, you have the loyalty to serve the Philippines. Okay? Because once you are now in the Philippine territory, you have to give your allegiance to the country. Okay? So the people not only limited to what? The citizens, but also we include as well what? The aliens. Okay? Now, sir, may teritoryo na, may tao na. Sapat na po ba yan? Not yet. Kasi kailangan natin ng gobyerno na mamumuno sa atin. Kasi kung walang government, sir, chaos po ba ang mangyayari? Yes, kanya-kanya yan. Okay? So kaya kailangan natin ng government to govern us para po tayo ay mapatino, para tayo, for example, ay kontrolin, para, for example, is magawa ng batas na kung ano ang bawal, kung ano ang pwede. So the third element is what? The government. Now, the government is what? The government, naandyan ang ating legislative, naandyan ang ating alin, naandyan ang ating judiciary, naandyan ang ating executive. Now, those people, kasama ang mga law enforcers, kasama ang ating mga police, kasama ang ating mga jailers, halimbawa, those people or individual are considered as what? Agent of the state. They are what? Considered as the agent of the state. Why? Sir, pwede ko bang makita ang mapa ng Pilipinas na naglalakad? Sabihin natin, sir, may nakasalubong ka na ba na mapa ng Pilipinas na naglalakad na mamumuno sa bansang Pilipinas? Wala. Di ba? Wala ka naman nakikita na any person na sinasabing ako ang gobyerno. Wala. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan lang po natin ng representative na magsasabi na ito ang gobyerno ng
Pilipinas. At ito ang mga dapat at hindi dapat gawin once you are now in the Philippines. Okay? So, ibig sabihin, the people in the government are the agent of the state. Okay? So, kung walang government, walang agent. At kapag walang agent, magkakagulo po ba sa bansang Pilipinas? Yes. Okay? So, we have now your what? Your territory, the people, and the government. Pero kulang pa ng isa. Kasi do we include na what? Sovereignty. Okay? Do we include na what? The sovereignty. Now, saan ang ibig sabihin ng sovereignty? Sovereignty is what? The power. Sir, yan po ba'y authority? Authority nino? Authority ng government. Power of the government. Para kontrolin tayo? Yes. Para bigyan tayo ng karapatan? Yes. So, ibig sabihin, kung may gobyerno, hindi pwede sapat na may gobyerno lang. Kailangan po nating bigyan sila ng alin? Ng kapangyarihan para bigyan tayo ngayon o i-govern tayo sa tamang paraan. Okay? So, tingnan. The element of the state, we have the territory. Kailangan may lupa, may aerial, may waters. Nakalagay po ba yan sa ating Article 1? Definitely, yes. Now, sir, hindi sapat na meron lang tayong territory. Kailangan may mga tao sa loob ng territory. Now, do we have people here in the Philippines? Yes, tayo. So, ibig sabihin, pasok na ang dalawang element. Now, do we have the government? Yes, we have the government. At meron po ba kapangyarihan ng government para tayo i-govern? Yes. So, ibig sabihin, pasok ang apat na elements. Nabuo po ba ngayon ng state? Yes. Okay? Therefore, we are now a state. Now, kadugso ng state ang salitang democratic and republican. Okay? Democratic and republican. Now, saan ang pinagkaiba? Magkaiba po ba ang democratic and republican? Yes. So we are democratic and we are also a republican country. So hindi mo pwedeng sabihin, sir, democratic tayo, hindi tayo republican. Kasi nakalagay po ba sa ating Article 2, Section 1, na tayo ay democratic, tayo ay republican as well? Yes. Now, sir, ang pinagkaiba? Kapag sinabi po nating democratic, na kanino po ang power? Diba? Democracy, sino ba ang bumaboto? Tayo. So therefore, na kanino ang power? Okay? The people holds the power. The people holds the power. Power to what? Okay? Kaya nga nagkaroon ng EDSA People Revolution. Bakit? Kasi kapag ang tao nagsama-sama, sir, sapat na po ba yan para patalsikin ang gobyerno nating halimbawang diktador? Yes. Sapat na po ba yan na paraan para baguhin natin ang konstitusyon? Yes. So is it democracy? Is it democratic? Nasabihin po natin tayo ang may pinakamakapangyarihan sa lahat? Definitely yes. Okay? So hindi mo pwedeng sabihin that the president is the most powerful individual, that the vice president is the most powerful individual, that the senators are the most powerful individuals. No. Kasi sino po ba naglagay sa mga yan? Tayo. So kung hindi po natin sila binoto, hindi rin sila alin, hindi rin sila ma-elect. So we have what? We have now the power to elect and to choose our what? Representative. So when you say now what? When you say now Republican people is what? Yes, the president is only a representative. Okay? Para magkaroon tayo ng sovereignty. Kasi kung wala po yung Pangulo, wala tayong Vice President, sir, lahat po ba ng tao gustong nasa taas? Definitely. Okay? So, ibig sabihin, kailangan nating mag-elect para at least hindi magkagulo sa bansang Pilipinas. Okay? Now, democratic, the people holds the power. The power to what? The power to elect. Now, sir, ano yung Republican? Ano yan? Sir, hindi lang tayo basta-basta nag-elect. We elect our representative. So kapag sinabi niyong Republican, people elect its representative. Okay? People elect its representative. Okay? People elect its representative. Now, pinoto ang Pangulo because they represent us. Okay? Kaya mo nga pinoboto yung Pangulo mo halimbawa, o binoto mo si BBM, for example, kasi that president represents you. Okay? So, kung halimbawa, binoto ko si Lenny because Lenny represents me. Kung binoto mo halimbawa si Pacquiao because Pacquiao represents you. Because now, sir, kinokontrol po ba tayo ng government kung sino ang iboboto natin? No. Di ba? We have the freedom. Di ba? We have the freedom and that is given to what? Democracy. May kapangyarihan kang bumoto. Kung sinong gusto mong iboto, walang problema. Okay? Kahit sabihin po natin na convict yan dati eh. Kahit po sabihin natin merong record ng
mga pagpatay halimbawa, sabi ng demokrasy, okay, iboto mo kung sinong gusto mo, walang problema. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala kang karapatang bumoto. Pero kailangan gamitin ang pagboto sa tamang paraan at least. Okay? Hindi porket hindi pwedeng gusto ko lang, hindi pwedeng ito ang kilala ko eh. Ito ang nakita ko halimbawa, hindi pwede. Hindi pwedeng ito ang gusto ng aking nanay, hindi rin pwede. Okay? So at least, gamitin po ang paraan, ang boses natin to elect. Malapit na naman ang eleksyon. By 2027, matik maglalabasan na naman yung mga yan. Kanya-kanya na naman pabango ng pangalan. Okay? So at least, elect a good government. Elect a good president. Elect somehow a president na hindi po tayo dadalhin saan sa pagkabaon sa utang. Ano? Kasi yung mga anak natin hindi pa inaanak, may utang na. Yung apo natin hindi pa inaanak, may utang na. Okay? Lalo pang lumalaki ang utang. Imbis na mabayaran, nababaon tayo sa utang. Okay? So one day, hindi natin alam, baka mamaya ibenta na ang Pilipinas kasi wala nang pambayad. Who knows? Di ba? What might happen? Sa mundo ngayon, nagkakaroon na ng war. Di ba? Nagkakagulo na ang mundo ngayon. Nagwa-war na sila. Thankfully, somehow, hindi po tayo nadadamay. With the direct war. Pero with the direct or indirect effect, meron. Di ba? Kaya nga ang taas ng gasolina eh. Diba? Kaya ang taas ng gasolina, kasi meron po tayong indirect effect. So it is incorrect to say na hindi tayo apektado sa war na nangyayari between America, Iran, and Israel. Okay? Because we are directly affected by the said war that they are creating. Okay? So now, sir, naka-elect kami ng president. Naka-elect kami halimbawa ng vice president. We have elected our governor. Now, those people represents us. Okay? Those people represents us. So nagkakaroon tayo ngayon ng alin? Ng official. Na yung mga official na yan, anong gagawin ngayon? Sir, na-elect ko na si governor. Ano pa? Sir, na-elect ko na halimbawa si, for example, si president. Now, anong ginagawa ng mga yan? They make now an appointment. Okay? They make now an appointment. Kaya nga kapag binoto halimbawa natin yung isang tao, for example, the president, sir, binigyan na po ba natin siya ng karapatan o kalayaan na i-appoint kung sinong gusto niya? Yes. Kaya nga 'di ba, na kanino po bang discretion kung sino ang ating wait lang. Okay? Na kanino po bang discretion kung na kanino or sino na ang ating chief of staff? Na kanino po bang discretion na kung sino ang ating what do you call this one? PNP chief, nasa Pangulo. So the moment we elect the president, ibinigay na po ba natin sa kanya ang kapangyarihan para mag-appoint ng remaining officials? Yes. Okay? So we are also Republican because we elect our representative. And that representative now makes an appointment kung sino ang gusto niyang tao sa loob ng gobyerno. Okay? That's why the Philippines is a what? The Philippines is both a what? Democratic and Republican state, which the sovereignty, ang kapangyarihan, na kanino? Nasa tao. And all government authority emanates from them. Okay? So when we elect an individual, when we elect an official, that official has the power now, has the authority. Okay? Yung power ng tao na ilipat sa gobyerno at yung gobyerno bahala na po mag-govern sa Pilipinas. Okay? So that is your section 1. The Philippines is a democratic country and Republican state. Okay? So section 1 is what? The principle number 1. Number 2. So sa number 2, anong kailangan nyo lang tandaan? The Philippines renounces war. Oh, sabi dyan. Ngayon, applicable yan ngayon. Apply natin. Now, when you say renounces war, what does it mean? Sir, can we declare a war? Can we declare a war? No. The Philippines cannot declare war. The Philippines cannot declare war. See? So, ibig sabihin, kahit po kung anong nangyayari sa mundo ngayon, for example, sir, pinasabugan na tayo, can we declare war? No. Sir, pwede ba tayo magsimula ng war? Definitely no. Kasi when you say renounces, sir, isinusuko po ba natin ang kapangyarihan na mag-declare ng war as the present time? Yes. Okay? So we are now what? Renouncing the concept of the war. So kahit pa nagkakaroon ng gulo sa mundo ngayon, kahit pa sabihin po natin for example na sir, nagwa-war na, hindi ba tayo magde-declare ng war? No. Bawal. Okay? Kasi kapag tayo nag-declare ng war, we become a what?
We become now an aggressor. Tayo ngayon ang alin? Sir, tayo ngayon ang nagsisimula. At ayaw po ba ng 1987 Constitution nan? Yes. Ayaw ng Constitution na tayo ang magsisimula. Pero sir, pwede po ba tayo makipaglaban? Kung sakasakali man na alin, kung sakasakali man na tayo ay lusubi na ng ibang bansa for a particular war, pwede. Now, sir, ang war pong tinutukoy dyan is what? The war between the Philippines. So, ang war sa our section 2, the war na tinutukoy dyan is between what? The Philippines versus other country. The Philippines versus other country or vice versa. Okay? So yan po ang pinagbabawal. Pero sir, pag Filipino against a Filipino, sir, pwede po ba tayo mag-declare ng war? Walang problema. Lalo na sa dami ng, for example, ng ating mga NPA, ng ating, for example, ng mga terrorists. Okay? So pwede po ba tayo, sir, mag-declare ng war against them? Pwede. Okay? So pwede po ba? Pwede, walang problema. Kasi yan naman po ay hindi pinagbawal. Okay? Para protektahan ng Pilipinas against a Filipino, so pwede po bang ang Pangulo mag-declare ng martial law sa Pilipinas? Pwede. Okay? Pero kapag ibang bansa na ang kaaway natin, we cannot declare a war. Why? Kasi yan na po ba yung iniiwasan ng Pilipinas? Yes. Ayaw natin makipaglaban sa ibang bansa. Unang-una, wala naman tayong kakayanan. Diba? Kahit sabihin po natin na meron tayong mga trained personnel, sir, isang sabog lang sa atin ng nuclear bomb, ubos ang Pilipinas. Okay? Ubos yan. Kaya hindi po tayo pwedeng alin, kulang sa gamit. Sir, may mga tao tayo, walang problema. Kulang lang sa gamit. Okay? So, ibig sabihin, kahit po anong gawin natin, kahit anong training natin, for example, okay? So, pwede bang magkaroon ng tinatawag nating war? Bawal. Ano yan? What is the question? War against drugs. That is the the former president is now in ICC. Okay? Kasi nagkaroon ng alin? Nagkaroon ng abuse. Wala naman sanang problema eh. Nahulihin po natin yung mga drug addicts. Wala problema. The problem was what? The problem, too much abuse of the power. Okay? Yun yung naging reason. Di ba? So dapat, ang problema sir, pinapatay. Di ba sa atin, if you know the law, it must gone through a what? Due process. Kahit pa sabi mong allegedly addict yan, allegedly rapist yan, allegedly murderer yan, hindi pwedeng basta mo lang papatayin. Kaya nga meron tayong due process eh. 'Di ba? Kaya nga meron tayong tamang paraan. So kung mag-declare man ng Pangulo, sabihin natin ng war on drugs. So pwede po ba sir hulihin yung mga yan? Walang problema. Kung mapatunayan or may probable cause na yan po ay addict, walang problema. Pero para patayin, para for example, i-deprive ng liberty, para i-deprive ng due process, yan po ang pinagbabawal. That's why, nagkaroon po ba ng probable cause ang ICC to make an arrest against our former president? Yes, because of that particular concept. Okay? But particular war na ginawa, naging over, naging excessive ang ginawang war on drugs. So long na mapagtatanggol mo yung sarili mo, walang problema. Kung nang laban, ipagtanggol mo. Patunayan mo ng laban talaga. Di ba? Ang problema, yung mga police officer dati, wala namang patunay na nanlaban. Di ba? Kasi dati hindi pa naman uso ang body-worn camera. Di ba? Hindi pa naman uso ang body-worn camera para ma-record. Sino ang papatunay na yan ay nanlaban? Kayo-kayo lang din. Your words against the other. So, ibig sabihin, maniniwala po ba ang gobyerno o ang ating court na yan po ay nanlaban talaga? Definitely no. So, pwede naman, walang problema. You may use the self-defense, walang problema. You may use performance of lawful duty, walang problema. But that is your job this time. Kung gagamitin mo yan, patutunayan mo. Nananlaban ka, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo, walang problema. But then again, papatunayan mo. So you have the weight of the evidence para patunayan na nanlaban talaga yan. Kung wala kang ebidensya, talo ka. Di ba? Convicted ka of a certain crime. Okay? So that is what your renounces war. Sir, meron po ba tayong tinatawag na war sa Pilipinas? Pwede. Pwedeng magkaroon ng war ang Philippines. Pero this time, anong gagawin ng ating government? The government may declare what? The existence. Declaration. Ang pinapayagan natin not to declare a war, but declaration of existence of war. Declaration of existence of war. Sir, nilulusob na kami ng China.
Nilulusog na tayo halimbawa ng China. Can we declare now the existence of war between the Philippines and China? Yes, pwede na. Kung sila po ang nauna, walang problema. Pero kung tayo ang mauuna against the China, bawal. Okay, bawal. Now, sir, pinapayagan po ba ang declaration of existence of war? Yes. Kasi this time, we are using what? Defensive war. Okay, we are now using what? Defensive war, not aggressive war. Defensive war and not aggressive war. So, dinedepensahan lang natin, natural lang, inaatake mo kami, di ba? Pinapasabugan mo kami, pinapatay mo yung mga tao ng Pilipinas. Therefore, is it right? Is it our right to make a defense this time? Yes. Okay? So, pwede nating ipagtanggol ang ating Pilipinas, walang problema. Pero anong gagamitin? Declaration of the existence of the war. Okay? So, ide-declare lang natin na ang Pilipinas ay inaatake na para magkaroon tayo ng defensive war. Pero para simulan ang war between the Philippines and another country, yan po ba yung pinagbabawalan natin? Yes. Okay? So the Philippines cannot declare a war against another country. But the Philippines can declare a war between the Filipino against another Filipinos. Walang problema doon. Pilipino sa Pilipino, walang problema. We can declare a war. Pero Philippines between another country, yan po ang pinagbabawalan. Anong pwede? Declaration of the existence of the war. So yan ang pinapayagan. Declaration of the existence of the war. Okay? Declaration of the existence of the war. Defensive war. Now, sir, anong ginagawa ng China? Sabihin natin. Sa West Philippine Sea. Sir, pinapasabugan ng tubig ang ating mga Coast Guard. Pero sir, bakit hindi tayo umaatake? Kasi nakalagay po sa ating 1987 Constitution, the policy of peace. Tingnan, the policy of peace, equality, justice, freedom. Yan, kagaya sa daliri ng isang Coast Guard, di ba? Inatake na, sinakta na. Sir, bakit ang Pilipinas hindi umaatake? Bakit ang Pilipinas hindi pwedeng mag-declare ng war? Kasi as much as possible daw, di ba? We go for your amenity. Gawin muna natin lahat ng paraan para hindi magkaroon ng war. Kasi aminin man natin o hindi pa natin kaya. Aminin man natin o hindi natin kayang ipagtanggol ang bansa natin. Sa laki ng China, halimbawa, di ba? Sa laki, for example, ng Russia. Sa laki, for example, ng, ng Amerika. Di ba? So, anong ginagawa ng Pilipinas? We hold on to what? We hold on to what? To the international policy. Okay? So, anong ginagamit natin lagi? Di ba? Lagi natin ginagamit is what? Oh, we are member of the United Nations. Di ba? We are member of the United Nations. So, lahat kayo, Amerika, China, Russia, member kayo ng United Nations. So, dapat payapa lang tayo. Yan nga ang purpose eh. Kaya ka nga nagpa-member ng United Nations para wala na tayong gulo kahit paano. Di ba? Wala nang gulo kahit paano. So the Philippines, hindi yan lalaban. Kasi ang gusto natin kahit paano, payapa ang labanan. So kahit anong gawin ng China, hindi tayo lalaban. Admit it or not, the reality is what? Hindi naman talaga kaya. So we hold on to what? To the international policy. Kaya nga the Philippines, suportado ng Amerika. The Philippines, suportado ng ibang lugar. Si BBM gawing missile. Okay? Yes, we are very inferior in this issue. So kahit anong gawin natin, kaya ang ginagamit natin, international policy. Okay? Kaya ginagamit natin yung United Nations para at least may laban tayo, walang problema. Kaya naman, kung kakampi po natin ang China, ang Amerika, kaya. Pero syempre, hindi naman agad-agad tutulong ang China dyan eh. Di ba? So lalo na kung, for example, ay mauubos ang mga tao nila. Di ba? Siyempre, uunahin pa rin nila yung kanilang personal necessity or personal needs or personal safety or security. Okay? So sabihin man natin, suportahan tayo ng China, ng Amerika, suportahan tayo ng, for example, ng Singapore, di ba? Pero syempre, hindi naman nila totally isasakripisyo lahat ng resources nila para lang protektahan tayo. Sa liit ba naman ng bansa natin eh? Di ba? Wala tayong magagawa. Kaya tayo, we hold on to what? To the policy. Na dapat hindi magkaroon ng war. Okay? Kaya nga nung ginagamit ngayon between America and Israel and is your, may mga mangkukulam tayo. Di ba meron tayong mga sabi nga anong air defense natin? Anong air defense sa Pilipinas? Wala tayong nuclear bomb. Pero meron tayong alin? Kapre. Meron tayong alin?
manananggal, aswang, di ba? Ang problema, kayang-kayang barilin, crocodile, water gun. Okay? May kanya-kanya tayong pang-depensa, kahit na paano. Ano? Yun nga lang, kulang pa. So, bili tayo ng maraming water gun. Kasi Canto Dalisay, o namatay na eh. Patay na eh. Si Tanggol, patay na din. O, ano pa laban natin? Yung kaisa-isa natin hinahawakan, wala na, patay na. Patay na rin si Tanggol. So that is with regard to your war. Okay? That is with regard to your war. Si Gagamboy. Okay? Si Rigor, patay na din eh. Patay na yung mga yan eh. Okay? So that is your section 2. That is your section 2. So remember, ano lang ang pwede natin gawin? Defensive war. Naitanong na po ba yan sa NAPOLCOM? Yes. So that was asked in the NAPOLCOM examination. Mga sangre. Hindi na ako updated sa mga... Kaya natulad si Cardo. Kaya tagal nata ni Cardo, parang si Cardo was... Sorry. Si Cardo ay nauna pa. Kasi si Tanggol yung bago. Di ba? So 5 years ago na ata yun, si Tanggol. Now, okay. Pasensya. May padating na bago, ano? Hindi ko alam, hindi na ako updated sa mga ano eh. Sa mga nangyayari sa online. Sa TV pala, sa TV. Sa online, medyo ano tayo, updated tayo. Kasi it's important na alam natin yung mga balita. Kasi baka mamaya, may bago na namang COVID, baka mamaya may bago na namang ganito, ganyan. So at least alam natin. Ano? So now, we go to your section 3. Civilian authority. Big Four. Okay? Civilian authority is at all times supreme over the military. Okay? The armed forces of the Philippines. Okay? The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Now, sir, sabi dyan, mas mataas daw po ang civilian over the military. Is that correct? Siyempre correct yan, sabi na ng Constitution eh. Diba? Pakikipagtalo ka ba sa 1987? Nakalagay na, civilian authority is supreme over the military. So, ibig sabihin, sir, tayo po ba somehow ay mas mataas sa mga military? Yes. Unang-una, sino po ba nagpapasahod sa kanila? Tayo, bilang civilian. Pangalawa, sino po ba ang boss nila? Who is the boss of the military? Who is the boss of the armed forces of the Philippines? Sino po ba ang ating tinatawag na chief, commander-in-chief ng military? Pangulo. So the president serves as what? As the commander-in-chief. The commander-in-chief. So kapag tinanong tayo, sino po ba? Wala pong mas mataas between the AFP and the PNP. Kasi yan po ay parehas, magkaiba lang ng trabaho. Ang AFP, kapag inaatake tayo ng outsider. So kapag may gulo, for example, sir, umaatake ang China. So the AFP is activated ngayon. Kaya nga yung mga AFP, kung papansinin nyo, more on external sila. Diba? Sila ay more on external. Pero kapag PNP, internal wars yan. So the PNP, responsable sa loob, sa lahat ng war, sa loob ng Pilipinas, pero they can also coordinate with the AFP, walang problema. Pwede naman sila makipag-usap. But primarily, the AFP, more on external yan. So lahat ng palabas, o papasok sa bansa, AFP. Lahat na nangyayari sa loob, PNP. So wala po diyang superior, wala diyang inferior. Because they have the same responsibility. Magkaiba lang kung ano ang kanilang authority. Okay? Now, sir, the President is the Commander-in-Chief of the AFP, of the Armed Forces of the Philippines. Okay? Now, sa po ang Commander-in-Chief, siya ang kaisa-isang alin? Siya ang kaisa-isang 5-star general ng bansa. Wala nang iba. Okay? So siya lang. So ibig sabihin, sir, every 6 years po ba, nababago ang 5-star general? Somehow, pwede. Okay? Kasi bakit? The President serve as a what? The Commander-in-Chief. At sino po ba ang namumuno sa kanila? Pangulo. At ang Pangulo, the President is what? Civilian. So therefore, kung ang President ay civilian, mas mataas po ba ngayon yan? With our military or over the military? Yes. Okay? Sabi-sabihin,
The president or the civilian is more superior than military. Now, nakalagay, the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Protector of what? Saan? Sa labas. Okay? Sa integrity of the national territory. So somehow, pag merong war, or merong gulo na umaatake ng mga terrorists, for example, sa bandang Mindanao, halimbawa, so responsable po dyan ng alin? AFP. Okay? Kasi ang goal ng mga terrorists, sirain ang internal. Pero syempre, the PNP somehow, although responsible for the internal wars, okay, bago makapasok yan, naandyan na po ang AFP, nakaharang na. Okay, nakaharang na dyan ang AFP. So, ibig sabihin, sila po ba muna ang unang kakalaban sa mga terrorists? Yes. Now, kapag hindi kaya ng AFP, tawagin ang PNP. Kapag hindi kaya ng PNP, tawagin ang AFP. Okay? Para maprotektahan ang territory ng Pilipinas. Okay? For us to protect the territory of the Philippines. Okay? Now, tandaan na, civilian authority is all the time, supreme over the military. So, just think water. Okay? Now, Section 4. In relation to your Section 3. Section 4 is connected with Section 4. 3 is connected to Section 4. Now, ano nakalagay? The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon what? The government may call upon what? Okay, may call upon what? May call upon the people to defend the state. And in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. Now, tinan, Section 4 talks about your what? Talks about your police power. Okay? So, Section 4 talks about your police power. But remember, hindi po ibig sabihin ng police power, yan po ay PNP lang. Okay? Kumbaga itong police na pinag-uusapan, general ang konsepto. Okay? General ang concept ng tinatawag yung police power, policing, kakayanan ng alin, i-govern. Okay? Pagpasunod, halimbawa ng batas, pasunod din ng tao. So, hindi porket sinabing police power yan, sir, ibig sabihin, police lang, hindi. Kasama po ba dyan ng AFP? Yes. Kasama po ba dyan ng government? Yes. Now, when you say police power, it is the power to what? The power to regulate public welfare. The power to regulate public welfare. Okay? The power to regulate public welfare. So, ibig sabihin, yan po ba'y kakayanan ng bansa na pasunodin ng tao? Yes. Sa paanong paraan? Paano po natin pasusunodin ang mga tao? Paano natin sinusunod ang gobyerno? In accordance to what? In accordance to the law. Okay? In accordance to our law. Para sigurado po natin mapapasunod yan, kailangan natin ng batas. Okay? Without the law, there is no definition of crime. Okay? So, ibig sabihin, para mapasunod ng tao, para ma-regulate ang tao, para ma-regulate ang public welfare, halimbawa, sir, anong kailangan? Kailangan natin ng batas. Because the law defines what? The law defines the crime. Okay? The law defines the crime. So, kapag nagkaroon ng crime, sir, nagkaroon ng alin? Nagkaroon ng tinatawag nating violation. Sir, nagkaroon ng violation of the law. Therefore, sir, gagalaw po ba ang gobyerno? Gagalaw po ba ang PNP to make an arrest? Yes. So, nagkakaroon po ba ngayon ng tinatawag nating police power? Yes. So, tingnan, para magawa ang police power, kailangan natin ng alin? Batas. Because the law defines the crime. And when there is a what? Violation of the law, violation of a crime. Commission of a crime. Sorry. Okay? Commission of a crime. Therefore, gagalaw na po ba ang police power natin? Yes. Okay? Gagalaw na. That is your police power. Okay? That is your police power. Now, sir, protector daw ang alin? Ang AFP. Nakalagay dyan, sir, protector ang AFP. Protector of what? Protector of what? Protector coming from what? From the invasion of another country. Now, i-connect mo ngayon saan? Sa Section 4. Okay? Na kailangan is what? Siguraduhin natin na alin? Merong public welfare.
for a while. Okay? Siguraduhin daw natin alin regulated, ang alin ang public welfare. Kasi ang priority ng batas, ang priority ng gobyerno, ang priority ng AFP, ang priority ng PNP is what? Public welfare. Okay? Kaya nga lagi nagkakaroon ng alin, ng patrol. Kaya nga mayroong patrolling na ginagawang PNP para sigurado po bang ligtas somehow ang mga tao sa community? Yes. Okay? Now, saan ang basis ng police power? What is now the basis of the so-called now police power? The Latin maxim of what? Salus. Salus populi est suprema lex. Salus populi. Okay? Salus populi est suprema lex. Okay? Yan po ang basis ng ating police power. So, ano ibig sabihin? What does it mean? When you say salus populi est suprema lex, it means what? The welfare of the people is the general what? Is the supreme law. The welfare of the people. The welfare, ang kaligtasan, the welfare of the people is the supreme law. Okay? Is the supreme law. The welfare of the people is the supreme law. It is now the supreme law. Salus populi est suprema lex. That is the basis of your police power. Okay? The welfare of the people is the supreme law. Now, saan nakalagay pa dyan? All citizens may be required under conditions provided by the law to render personal, military, or civil service. Now, so most probably lahat tayo graduate ng college. Kasi you cannot take the NAPOLCOM exam if you are not a graduate. Tama ba? Okay? Of college or wala kang 4-year degree. Now, during our first year college, di ba? May option tayo. We have the option to what? Sir, gusto ko siwats. Gusto ko walis-walis. Gusto ko luto-luto. Gusto ko tanim-tanim. Punta ako sa siwats. Civil, hindi ko tanda kung ano meaning yung siwats eh. Basta training service. Community, hindi ko alam. Basta siwats ang tawag. Pero tayo, or most of us, okay, or most of the criminologists or criminology students, we always go to what? ROTC. So tingnan, kasi bakit sir hindi tayo pwedeng i-require ang ROTC? Bakit hindi natin pwedeng sabihin na magkaroon ng national ROTC training? Kasi ating constitution, naglagay po ba ng limitation? Yes. Anong ginamit na salita? Or. Or. So, sabihin, mamimili ka lang whether military service or civil service. Kasi bakit? Sir, hindi naman po lahat na nasa gobyerno kailangan ng training. Hindi kailangan ng physical training. Halimbawa, sir, treasurer lang naman ako ng gobyerno eh. Halimbawa, secretary ako for example ng mayor. Kailangan ko pa ba dumaan sa tinatawag po nating ROTC training? Hindi na. Kaya nga binigyan ng option. O sige, civil service, pili ka. Pili ka whether ROTC or whether CWATS, for example. Kasi hindi po tayo pwede i-require na ito lang ang gagawin natin. So kahit anong call po natin na gawing mandatory ang ROTC, hindi pwede. Kasi bakit? Alin ang babanggain mo this time? The Constitution. Okay? So we are required. Walang problema. We are required to render services. Kasi nakalagay po ba sa batas yan? Yes. Okay? We are required. Nakalagay po yan sa batas. Ang hindi required, papiliin tayo or pilitin tayo na kailangan is what? Mag-andak or magkaroon